Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang bagay na napakasimple pero napakalakas ng epekto. Kape. At kung paano ang paraan ng pag-inom mo nito pagkatapos ng 60 ay maaaring tahimik na nagnanakaw ng iyong tulog, ng iyong enerhiya, ng iyong memorya at pati na ng iyong kapayapaan ng isip. Kung ikaw ay nagigising ng 2:00 ng madaling araw at nakatitig sa kisam, kung nakakatulog kang pagod pero mas pagod pa ang pakiramdam mo pagbangon, kung pakiramdam mo mas mabilis tumatanda ang katawan mo kaysa sa espiritu mo, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Hindi para sa iba. Para sa'yo. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil naghanda ako ng isang makapangyarihang bonus tip na karamihan sa mga lampas 60 ay hindi pa naririnig at maaari nitong tuluyang baguhin ang paraan ng pagtulog mo simula ngayong gabi. Maging tapat tayo. Marami sa inyo ang umaasa sa kape para lang makaramdam ng normal. Para lang makaraos sa umaga. Para lang malampasan ang pagbagsak ng enerhiya sa hapon. Sinasabi mo sa sarili mo, isa pang tasa lang. Pero paano kung ang isang tasang iyon ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang gabi mo, malabo ang isip mo, at mabigat ang pakiramdam mo tuwing umaga? Hindi ang pagtanda ang tunay na kaaway. Ang mahinang kalidad ng tulog ang kalaban. At ang mahinang tulog pagkatapos ng 60 ay mapanganib. Pinapahina nito ang iyong memorya. Pinapataas ang iyong presyon ng dugo. Nakaapekto ito sa iyong mood. Ginagawa ka nitong madaling mainis. Unti-unti nitong ninanakaw ang iyong saya sa tahimik na paraan na hindi napapansin ng iba. At minsan, sinisisi mo pa ang sarili mo. Iniisip mo, bahagi na siguro ito ng pagtanda. Pero paano kung hindi? Paano kung isa lamang itong nakasanayan na walang nagturo sa iyo kung paano itama? Iba na ang epekto ng caffeine sa katawan ng isang 60 anyos kumpara noong 30 ka pa. Mas mabagal na itong napoproseso ng katawan mo. Mas matagal itong nananatili. Nagtatago ito sa iyong dugo kahit akala mo wala na. Maaaring makatulog ka pero hindi tunay na nagpapahinga ang iyong utak. Umiikli ang iyong malalim na tulog, ang tulog na nagpapagaling. At iyan ang tulog na mas kailangan ng katawan mo ngayon kaysa dati. May itatanong ako sa iyo at maging tapat ka sa sarili mo. Nagigising ka ba na pagod kahit tila kumpleto naman ang oras mo sa kama? Kung ikaw yon, mag-comment ng Maya. Hindi ka nag-iisa. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng kape sa buhay mo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong gabi. Pagprotekta sa iyong puso. Pagprotekta sa iyong utak. Pagprotekta sa mga taon na nasa harap mo pa. Dahil pagkatapos ng 60, ang bawat gabi ng dekalidad na tulog ay parang gamot. Inaayos nito ang iyong mga selula. Pinapalakas ang iyong memorya. Binabalanse ang iyong emosyon. Binibigyan ka ng linaw. At kung wala ito, unti-unting bumibigat ang buhay. Alam kong may ilan sa inyo ang nakakaramdam ng pagkadismaya. Maaga kang natutulog. Sinusubukan mong gawin ang lahat ng tama. Pero nagigising ka pa rin sa madilim na oras ng gabi. Pagod ang katawan mo pero ayaw magpahinga ng isip mo. Ang tahimik na laban sa kalagitnaan ng gabi, ang pakiramdam ng pag-iisa, ang pagkabalisa, unti-unti nitong binabawasan ang iyong kumpiyansa. At pagdating ng umaga, ubos ang lakas mo. Kaya muli kang aabot sa kape. Nagiging paulit-ulit na siklo ito. Pero ngayon, puputulin natin ang siklong iyan. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang tulog kaysa sa pansamantalang lakas, mag-type ng Maya sa comments ngayon mismo. Gawin mo ang desisyong iyan ng hayagan. Minsan, nagsisimula ang paggaling sa isang pasya. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung kailan dapat uminom ng kape, gaano karami ang ligtas sa iyong edad, sino ang dapat agad magbawas, at ang simpleng estratehiya sa tamang oras ng pag-inom na maaaring magbago ng iyong gabi. At tandaan, ang espesyal na bonus insight na nabanggit ko kanina ay maaaring ang nawawalang piraso na matagal mo nang hinahanap. Hindi lang ito tungkol sa kape. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong mga umaga. Tungkol ito sa paggising na malinaw ang isip.
Tungkol ito sa pakiramdam na matatag, kalmado, at malakas sa panahong ito ng iyong buhay. Napagdaanan mo na ang maraming taon ng pagsusumikap. Karapat-dapat ka sa mapayapang gabi. Kaya manatili ka. Makinig ng mabuti. Magnilay ng malalim. At habang nagpapatuloy tayo, nais kong makilahok ka. Kung may tumama sa iyo, mag-comment. Kung may ikinagulat ka, mag-comment. Ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba na maunawaan na hindi sila nag-iisa. Ngayon diretsyo na tayo sa katotohanan tungkol sa kape pagkatapos ng 60. Pagkatapos ng 60, nagbabago ang iyong tulog. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay biyolohiya. Maraming tao ang nag-isip, siguro bahagi lang ito ng pagtanda. Pero diretsahin na natin, binabago ng pagtanda ang iyong tulog, pero ang paraan ng pamamahala mo sa iyong mga nakasanayan ang magtatakda kung kokontrolin ka ng mga pagbabagong ito o ikaw ang kokontrol sa kanila. Habang tumatagal ang mga taon, mas kaunti na ang melatonin na ginagawa ng iyong katawan, ang hormone na nagsasabi sa iyong utak na oras na para matulog. Umiiksi ang iyong malalim na tulog. Mas madali kang magising. Kahit maliit na ingay, maaari kang magising. Gigisingin ka ng iyong pantog. Sasakit ang iyong mga kasukasuan. Ulit-ulitin ng isip mo ang mga lumang alaala. Ang tulog ay nagiging mas magaan, mas sensitibo, mas marupok. At narito ang bahagi na hindi napagtatanto ng karamihan. Mas tumitindi ang epekto ng caffeine sa iyong katawan pagkatapos ng 60. Hindi dahil nagbago ang kape, kundi dahil nagbago ka. Ang iyong atay, na siyang nagpoproseso at nagbabasag ng caffeine, ay mas mabagal na gumagana kumpara noon. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili ang caffeine sa iyong dugo. Ang dati nawawala sa loob ng ilang oras, ngayon ay maaaring manatili hanggang gabi. Ang inosenteng tasa ng kape ng 2:00 ng hapon. Maaaring aktibo pa rin ito ng 9:00 ng gabi. Patuloy na pinasisigla ang iyong utak. Patuloy na hinaharangan ang antok na sinusubukang buuin ng iyong katawan. Maaaring makatulog ka. Pero ang makatulog ay hindi katumbas ng malalim na pagtulog. Kung napansin mong mas magaan na ang iyong tulog kumpara noong mas bata ka pa, mag-comment ng laya. Maging tapat tayo. Gawin nating normal ang pag-uusap na ito. Narito ang nangyayari sa loob ng iyong utak. Sa buong maghapon, may kemikal na tinatawag na adenosine na naiipon sa iyong utak. Isipin mo ito bilang sleep pressure o presyon ng antok. Habang mas matagal kang gising, mas naiipon ito, kaya mas natural kang inaantok sa gabi. Hinaharangan ito ng caffeine. Kaya sa halip na makaramdam ng natural na antok, ang iyong utak ay nananatiling alerto, kahit pagod na ang iyong katawan. Ngayon isipin mo ito, mas magaan na nga ang iyong tulog dahil sa edad tapos hinaharangan pa ng caffeine ang mismong senyales na tumutulong sa iyong pumasok sa malalim na tulog. Dobleng tama yon. Hindi nakapagtataka na maraming lampas 60 ang nagsasabi. Pagod ako pero hindi ako makatulog. Nakatutulog naman ako pero hindi ako nakakapagpahinga ng maayos. Kung ikaw yan, mag-type ng "that's me" sa comments. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para mamulat ka. Kapag naunawaan mong iba na ang paghawak ng katawan mo sa caffeine ngayon, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Hihinto ka sa pagsisi sa sarili mo. Hihinto ka sa pag-isip na may sira ka. Mauunawaan mong ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng malalaking resulta. At narito ang emosyonal na katotohanan. Kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, mas mabigat ang lahat. Mas maikli ang pasensya mo. Mas mabigat ang pakiramdam mo. Mas malabo ang memorya mo. Nagsisimula kang magduda sa sarili mo sa maliliit na paraan. Pero maaaring hindi edad ang dahilan. Maaaring ang kape mo sa hapon. Kung naniniwala kang ang mas magandang tulog ay makapagpapabuti ng iyong mood at enerhiya, mag-comment ng maya sa ibaba. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ng eksakto kung ano ang ginagawa ng caffeine sa iyong utak pagkatapos ng 60 at kung bakit kahit isang late
na tasa ay maaaring tahimik na magbawas sa pinakamahalagang yugto ng tulog na mas kailangan ng katawan mo ngayon kaysa dati. Kung nakatutulong ito para mas maunawaan mo ang iyong katawan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at manatili sa amin. Karapat-dapat ang iyong kalusugan sa malinaw na kaalaman, hindi kalituhan. Ngayon, mas laliman pa natin kung ano talaga ang ginagawa ng caffeine sa loob ng iyong utak pagkatapos ng 60 dahil dito magiging malinaw ang lahat. Ang caffeine ay hindi nagbibigay ng enerhiya. Basahin mo ulit yan sa isip mo. Hindi lumilikha ng enerhiya ang caffeine. Hinaharaan lamang nito ang pagkapagod. Sa loob ng iyong utak, may natural na kemikal na tinatawag na adenosine. Buong araw, mula sa paggising mo, unti-unti itong naipon. Habang mas dumarami ito, mas tumitindi ang pressure ng katawan mo na matulog. Isa itong magandang sistema. Natural na ritmo. Inihahanda ka ng katawan mo para sa malalim at nakagagaling na pahinga. Pero pumapasok ang caffeine at hinaharangan ang mga receptor na ginagamit ng adenosine para magpadala ng senyales ng pagkapagod. Kaya pakiramdam mo ay alerto, gising, matalas ang isip. Pero sa ilalim ng pagiging alerto na iyon nandyan pa rin ang pagkapagod. Pinapatahimik lang ito. At dito nagiging mas kritikal ang lahat pagkatapos ng 60. Ang pagtulog ay hindi lang basta pagpikit ng mata. May mga yugto ito. Magaan na tulog. Real sleep. At ang pinakamakapangyarihang yugto, malalim na tulog. Sa malalim na tulog, nililinis ng iyong utak ang sarili nito. Nililinis nito ang sarili. Sa panahong ito, ina-activate ng utak ang sistema na nag-aalis ng metabolic waste, kabilang ang mga proteinang konektado sa paghina ng memorya. Mas nagiging mahalaga ang prosesong ito habang ikaw ay tumatanda. Mas umaasa ang utak mo sa malalim na tulog ngayon kaysa dati. Ipinaliwanag ng mga mananaliksik at eksperto sa pagtulog tulad ni Matthew Walker na ang caffeine, kahit ininom ilang oras bago matulog, ay maaaring makabuluhang magpababa ng malalim na tulog kahit hindi mo ito napapansin. Maaaring makatulog ka. Maaaring manatili ka sa kama ng 7 o 8 oras. Pero tahimik na nababawasan ang iyong malalim na tulog. At kapag nabawasan ang malalim na tulog, gigising kang. Hindi presko ang pakiramdam. Malabo ang isip. Mabigat ang katawan. Madaling mairita. Kung nasabi mo na dati, nakatulog naman ako, pero pagod pa rin ako, mag-comment ng maya sa ibaba. Kadalasan, hindi ito insomnia. Mahina lang ang kalidad ng tulog. At may tahimik na papel ang caffeine dito. Pagkatapos ng 60, natural nang nababawasan ang malalim na tulog ng utak. Bahagi iyon ng pagtanda. Pero kung magdadagdag ka pa ng caffeine sa huli ng araw, lalo nitong pinapababa ang malalim na tulog. Para itong pagdidilig sa halamang hirap na nga pero binubutasan mo naman ang lupa habang ginagawa mo ito. Hindi mo maaasahan ang tunay na pagbangon at pagpapanumbalik kung patuloy mong ginagambala ang proseso. At narito ang isang emosyonal pero totoo. Kapag naapektuhan ang tulog mo, naapektuhan din ang kumpiyansa mo. Nakakalimot ka ng maliliit na bagay. Naiiwala mo ang gamit. Nawawala ang salita sa kalagitnaan ng pangungusap. Minsan napapaisip ka, may mali ba sa akin? Madalas, wala. Hindi lang nakakakuha ng sapat na malalim na tulog ang iyong utak. Pinapataas din ng caffeine ang mga stress hormone tulad ng adrenaline at cortisol. Pagkatapos ng 60, masensitibo na ang iyong nervous system sa mga biglang pagtaas na ito. Ang mabilis na tibok ng puso. Ang banayad na pagkabalisa. Ang pakiramdam na gising ang isip pero pagod ang katawan. Hindi iyon imahinasyon lang. Kemika yon. At kung naramdaman mo na ang mas mabilis na tibok ng puso pagkatapos uminom ng kape, kahit ilang oras na ang lumipas, mag-type ng I felt it sa comments. Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa kontrol. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng saya sa buhay mo. Maaari ka pa ring mag-enjoy ng kape.
Pero ang pag-unawa sa epekto nito sa iyong utak ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na gamitin ito ng tama, sa halip na hayaan itong tahimik na sirain ang pinakamahalagang proseso ng pagbangon ng katawan mo. Dahil pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi luho. Proteksyon ito sa utak. Katatagan ito ng emosyon. Pag-aayos ito ng katawan. At anumang bagay na nagpapababa ng malalim na tulog ay dapat mong pagtuunan ng pansin. Sa susunod na kabanata, magiging praktikal tayo. Eksaktong oras. Eksaktong estratehiya. Malinaw na mga hakbang. Pero ngayon, maging tapat ka sa sarili mo. Ang kape ba ay tumutulong sa enerhiya mo o ninanakaw ang iyong pagpapanumbalik? Ngayon, maging praktikal tayo. Oras. Dahil para sa marami sa inyo, hindi ito tungkol sa pagtigil sa kape. Tungkol ito sa pag-inom nito sa tamang oras para hindi nito sirain ang gabi mo. Narito ang diretsong katotohanan, pagkatapos ng 60, ang pinakaligtas na cut-off time ng caffeine ay alas 12 ng tanghali. Hindi alas 3 ng hapon. Hindi alas 4. Hindi basta nakakatulog pa rin ako. Alas 12 ng tanghali. Bakit? Ang caffeine ay may tinatawag na half-life. Sa karaniwan, umaabot ng 5 hanggang 7 oras bago maalis ng katawan mo ang kalahati lamang ng caffeine na ininom mo. At habang tayo'y tumatanda, mas lalo pang bumabagal ang prosesong ito. Gawin nating simple. Kung uminom ka ng kape ng alas 2 ng hapon, pagsapit ng alas 9 ng gabi, halos kalahati ng caffeine na iyon ay umiikot pa rin sa sistema mo. Aktibo pa rin. Hinaharangan pa rin ang adenosine. Pinasisigla pa rin ang iyong utak. At kung ang katawan mo ay hirap nang ang makabuo ng malakas at malalim na senyales ng pagtulog pagkatapos ng 60, sapat na ang natitirang stimulasyon na iyon para maantala ang pagtulog mo. Gawing mas magaan ang tulog mo. Putol-putulin ang tulog mo. Maaaring sabihin mo, pero kaya kong uminom ng kape ng alas 4 at nakakatulog pa rin ako. Maaaring makatulog ka. Pero ang makatulog ay hindi katumbas ng malalim at nakapagpapagaling na tulog. Iyan ang bahaging hindi napapansin ng karamihan. Binibigyang diin ng mga eksperto sa Harvard Medical School na ang tamang timing ng caffeine ay mahalagang bahagi ng sleep hygiene, lalo na sa mga nakatatanda. Habang mas maaga kang humihinto, mas nabibigyan ng pagkakataon ang utak mo na buuin ang natural na sleep pressure pagsapit ng gabi. Kung kasalukuyan kang umiinom ng kape pagkatapos ng alas 12 ng tanghali, maging tapat at i-type ang afternoon coffee sa comments. Walang paninisi. Kamalayan lang. Ang pinakaligtas na oras ng pag-inom ng kape pagkatapos ng 60 ay sa pagitan ng alas 8 ng umaga at alas 11 ng umaga. Bakit hindi agad-agad pagbangon? Dahil natural na gumagawa ang katawan mo ng cortisol sa loob ng unang 30 hanggang 60 minuto matapos kang magising. Ang cortisol ang tumutulong sa iyo na maging alerto. Kung inom ka agad ng kape, dinadagdagan mo ang stimulasyon sa ibabaw ng natural na stimulasyon. Sa paglipas ng panahon, maaari kang maging mas dependent sa caffeine sa halip na hayaang gumana ang natural na ritmo ng katawan mo. Mas mabuting paraan? Magising. Uminom ng tubig. Gumalaw ng bahagya ang katawan. Pagkatapos, mag-enjoy ng kape sa loob ng umagang window na yon. Sa pagbibigay sa utak mo ng hapon na walang caffeine, hinahayaan mong maipon ng maayos ang adenosine. Hinahayaan mong antukin ang katawan mo ng natural pagsapit ng gabi. Humihinto ka sa pakikipaglaban sa sarili mong biyolohiya. At narito ang emosyonal na bahagi. Maraming lampas 60 ang nakararamdam ng pagkadismaya sa gabi. Nakahiga sa kama, iniisip, bakit hindi na ako makatulog tulad ng dati? Minsan, hindi komplikado ang sagot. Minsan, iyon ay ang tasa ng alas 3 ng hapon na akala mo ay walang epekto. Kung mas mahalaga sa iyo ang protektahan ang gabi mo kaysa sa pansamantalang boost sa hapon, ay type ang before 12 only sa comments. Ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta.
Hindi mo kailangang isuko ang kape. Hindi mo kailangang makaramdam ng deprivation. Kailangan mo lang igalang ang orasan. Dahil pagkatapos ng 60, mabilis gantimpalaan ng katawan mo ang disiplina. Ilipat ang caffeine sa mas maagang oras, at sa loob lamang ng ilang araw, maraming tao ang nakakapansin ng mas mabilis na pag-antok, mas kaunting pagising sa gabi, mas malinaw na pakiramdam sa umaga. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Sulit ba ang maikling lakas ng 4:00 ng hapon kapalit ng hindi mapakaling 2:00 ng madaling araw? Ang timing ay kapangyarihan. At sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung gaano karaming kape ang talagang ligtas para sa iyo ngayon dahil kasing halaga ng oras ang dami. Ngayon na malinaw na ang tungkol sa tamang oras, pag-usapan naman natin ang dami. Dahil kung gaano karaming kape ang iniinom mo pagkatapos ng 60 ay kasing halaga ng kung kailan mo ito iniinom. Maraming tao ang nag-aakala na kung ligtas ang kape noong sila'y nasa 30 o 40, ligtas pa rin ito ngayon. Pero narito ang katotohanan, pagkatapos ng 60, iba na ang paghawak ng katawan mo sa caffeine. Mas mabagal ang metabolismo. Mas sensitibo ang puso. Mas mabilis mag-react ang nervous system. Ang dati tila walang epekto, ngayon ay maaaring makagambala sa iyong tulog, sa puso mo, at maging sa mood mo. Ang pangkalahatang gabay para sa malulusob na adulto ay hanggang 400 mg ng caffeine kada araw, katumbas ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na tasa ng kape. Maaaring naging maayos iyon noong nasa 40 o 50 na ka. Pero pagkatapos ng 60, maraming eksperto, kabilang ang mga mula sa American Heart Association, ang nagmumungkahi ng mas ligtas na saklaw, 1 hanggang 2 tasa bawat araw. At para sa ilan, kahit iyon ay maaaring sobra na. Bakit? Dahil ang sobrang caffeine pagkatapos ng 60 ay maaaring tahimik ngunit malakas ang epekto. Maaari nitong pataasin ang presyon ng dugo. Kahit hindi mo ito maramdaman, nagdudulot ang caffeine ng maliliit na pagtaas sa cardiovascular system na naiipon sa paglipas ng panahon. Maaari nitong matrigger ang hindi regular na tibok ng puso, lalo na kung may sensitibidad ka o kondisyon tulad ng atrial fibrillation. Maaari nitong palalain ang anxiety o magdulot ng banayad na panginginig o pagkabalisa, kahit hindi ka naman dati nerbiyoso. Maaari nitong paikliin ang malalim na tulog na napakahalaga para sa memorya, emosyonal na balanse, at pangkalahatang kalusugan. Narito ang emosyonal na realidad. Maraming tao ang umaasa sa kape bilang sandigan. Sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko ito para gumana. Pero minsan, ang tasang pinanghahawakan mo ang mismong dahilan kung bakit malabo ang isip mo, madali kang mairita, o pakiramdam mo'y pagod ka pa rin. Para itong paglalagay ng gasolina sa sasakyang barado ang makina, may enerhiya, pero hindi ito nagagamit ng tama. Kung umiinom ka ng higit sa 2 tasa bawat araw, maging tapat at mag-comment ng more than 2 sa ibaba. Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Walang paghusga rito, katotohanan lamang, at pagkakataong gumawa ng maliliit na pagbabago na may malalaking resulta. Isa pang mahalagang detalye na madalas makaligtaan, ang tapang ng kape. Ang 1 tasa ng espresso o strong brew ay maaaring may caffeine na katumbas ng 2 regular na tasa. Kaya hindi lang bilang ng tasa ang mahalaga, kundi kung gaano karaming aktual na caffeine ang pumapasok sa katawan mo. At pagkatapos ng 60, mas mahalaga ang mga numerong ito kaysa dati. May ilan na iniisip na ang pagbawas ng kape ay pag-alis ng kasiyahan sa buhay. Hindi iyon totoo. Ito ay tungkol sa balanse. Ang 1 tasang maayos ang timing sa umaga ay maaaring magbigay sa iyo ng enerhiya, pagiging alerto, at ginhawa ng hindi sinisira ang iyong tulog. Para sa marami, sapat na ang 1 o 2 tasa. Higit pa rito, madalas nagiging panganib na kaysa benepisyo. Harapin natin ang katotohanan, mahalaga ang enerhiya mo pagkatapos ng 60. Karapat-dapat ka sa kape na nagsisilbi sa'yo, hindi sa kape na nagnanakaw ng pahinga mo, ng kalma mo, ng linaw ng isip mo. Bawat tasa ay isang pagpili.
At ang maliliit na pagpili, kapag inuulit araw-araw, ay nagbubunga ng malalaking pagbabago sa pakiramdam mo. Isipin mo ito, ini-enjoy mo ang kape mo sa umaga. Alerto ka, malinaw ang isip, produktibo. Natatapos mo ang araw mo. Paghiga mo sa gabi, natural kang nahuhulog sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Gigising kang may enerhiya. Wala ang fog, wala ang bigat ng ulo. Iyan ang maaaring ibigay ng responsableng pag-inom ng kape, simple, makapangyarihan, at maaaring magbago ng buhay. Kung nauunawaan mo na minsan, mas kaunti ay mas mabuti, at handa kang subukan ng 1-2 tasa sa isang araw, mag-comment ng balanced. Gawing pampubliko ang iyong desisyon. Dahil kapag kumilos ka ayon sa kaalaman, susunod ang pagbabago. Ang maliliit na pag-aayos ngayon, paggalang sa oras at sa dami, ay maaaring magprotekta sa puso mo, sa utak mo, at sa gabi mo. Hindi mo isinusuko ang kape. Binabawi mo ang mga gabi mo. At ang mga araw mo ay magiging mas magaan, mas kalmado, at mas masaya. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang isang bagay na halos hindi iniisip ng karamihan, ang mga nakatagong pinagmumulan ng caffeine na maaaring sumisira sa tulog mo kahit tama na ang pag-inom mo ng kape. Ang isang insight na yon lamang ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng maayos nang hindi mo man lang namamalayan. Ngayon na napag-usapan na natin ang tamang oras at tamang dami, panahon na para tuklasin ang isang bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan, ang mga nakatagong pinagmumulan ng caffeine. Kahit pa inayos mo na ang pag-inom mo ng kape sa umaga at bago magtanghali, maaari mo pa ring nasisira ang tulog mo nang hindi mo namamalayan. Maraming tao ang iniisip na sa kape lang nanggagaling ang caffeine. Mapanganib na palagay iyan. Dahil pagkatapos ng 60, mas sensitibo na ang sistema mo, at kahit maliit na dami ng caffeine ay maaaring manatili sa dugo mo at tahimik na makaapekto sa malalim na tulog. Narito ang ilang karaniwang nakatagong pinagmumulan ng caffeine. Ang green tea, black tea, at kahit ilang herbal blends na may label na mild ay maaari pa ring may makabuluhang caffeine. Maraming seniors ang lumilipat mula kape papuntang tsaa sa pag-aakalang mas ligtas ito, pero maaari pa ring maipon ang caffeine, lalo na kung iniinom sa hapon. Chocolate, masarap ang dark chocolate, pero may taglay itong caffeine na sapat para makaapekto sa kalidad ng tulog mo. Kahit maliit na piraso pagkatapos ng tanghalian o sa gabi ay maaaring bahagyang makagambala sa pahinga mo. Energy drinks at soft drinks, maaaring sabihin mo, hindi na ako umiinom ng energy drinks. Pero maraming soft drinks, lalo na ang mga cola, ang may caffeine. Minsan nakatago ito sa merienda o panghimagas at hindi mo namamalayang nakakonsumo ka na pala. Ilang gamot, may mga over-the-counter na pain relievers, gamot sa sipon, at weight loss supplements na may caffeine. Madalas hindi ito napapansin dahil iniisip ng marami na basta gamot, ligtas na. Kahit ang tila inosenteng maliit na piraso ng dark chocolate pagkatapos ng tanghalian, ay maaaring magpaliban ng malalim na tulog makalipas ang ilang oras. Tahimik ang epekto, pero totoo ito. Pag-isipan mo. Maaaring tumigil ka na sa kape pagkatapos ng 12:00. Binawasan mo na sa 1 o 2 tasa. Pero nagigising ka pa rin na mabigat ang ulo, balisa, o hindi mapakali sa gabi. Malamang, isa sa mga nakatagong pinagmumulang ito ang tahimik na nagpapanatiling alerto sa katawan mo sa oras na dapat itong nagpapahinga. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kamalayan. Subukan mong itala ang lahat ng iniinom at kinakain mo sa loob ng 3 araw, kape, tsaa, chocolate, soft drinks, pati mga gamot. Isulat mo. Kapag nakita mo ang kabuuang caffeine na nakokonsumo mo, maaari itong maging nakakagulat. Maraming seniors ang nagugulat na halos kasing dami pa rin ng dati ang caffeine na natatanggap nila, ibang anyo nga lang. Narito ang emosyonal na katotohanan, pagkatapos ng 60, karapat-dapat igalang ang katawan mo. Bawat kaunting caffeine ay may epekto sa gabi mo. At kung hindi ka mapakali sa gabi, hindi mo kasalanan. Hindi ka sira. Hindi mo lang alam ang mga nakatagong stimulant sa araw mo.
Ang pagkilala sa hidden caffeine ay maliit na hakbang na may malaking gantimpala. Dahil kapag natukoy mo ito, makokontrol mo ito. Makakagawa ka ng mas sinadyang desisyon para protektahan ang tulog mo. Maaari mong ma-enjoy ang umaga at hapon mo habang pinapanatili ang gabi na nagbibigay ng enerhiya, malinaw na isip at kapayapaan. May ilan na nadi-discourage kapag naririnig ito. Ibig sabihin ba, bawal na ang chocolate? Otsa. Hindi. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Tungkol ito sa timing, kamalayan at balanse. Maaari mo pa ring ma-enjoy ang mga bagay na gusto mo basta sa paraang hindi ninanakaw ang tulog mo. Halimbawa, ilipat ang chocolate sa umaga imbes na sa hapon. Maliit na pagbabago, malaking epekto. Kung nagulat ka rito at napagtanto mong maaaring ang hidden caffeine ang nakaapekto sa gabi mo, mag-type ng Laya sa comments. Ang pagkilala ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Isipin mo ang kapayapaang mararamdaman mo kapag nakakuha na ang katawan mo ng tuloy-tuloy at malalim na tulog, mas kalmadong umaga, mas matalas na memorya, mas matatag na mood. Maaaring ang hidden caffeine ang tahimik na magnanakaw sa likod ng lahat. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung sino ang dapat umiwas sa kape pagkatapos ng 60, hindi dahil kailangan ng lahat, kundi dahil may mga taong masensitibo at tunay ang mga panganib. Ang pag-unawa rito ay maaaring magprotekta sa puso mo, sa tulog mo, at sa kumpiyansa mo. Karapat-dapat ang katawan mo sa ganitong pag-aalaga. Bawat desisyon mo ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa kape, ito ay tungkol sa pagbawi ng mga gabing puno ng pahinga, enerhiya, at linaw ng isip. Ngayon, pag-usapan natin ang isang katotohanang kailangang marinig ng maraming lampas 60, hindi pare-pareho ang epekto ng kape sa lahat. Para sa iba, wala itong gaanong epekto. Para sa iba naman, maaari itong maging tahimik na mapanganib. At ang pag-alam kung saan ka nabibilang ay maaaring magprotekta sa tulog mo, sa puso mo, at sa kapayapaan ng isip mo. May mga tao pagkatapos ng 60 na kailangang magbawas ng malaki ng kape, o tuluyang umiwas dito. Hindi ito pananakot. Ito ay kamalayan. Dahil sa ilang kondisyon, kahit isang tasa lang sa maling oras ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Unahin natin ang insomnia. Kung hirap ka ng makatulog o manatiling tulog, maaaring pinalalala ito ng caffeine. Kahit maliit na dami, ininom ilang oras bago matulog, ay maaaring magpabagal sa pagpasok sa malalim na tulog, putul-putulin ang gabi mo, at mag-iwan sa iyo ng matinding pagod kinabukasan. Maaari mong isipin na pagtanda lang ito, pero madalas, caffeine ang tahimik na sumasalungat sa natural na ritmo ng katawan mo. Sunod, mga problema sa puso. Pagkatapos ng 60, mas sensitibo na ang cardiovascular system. Ang mga kondisyon tulad ng atrial fibrillation, hindi regular na tibok ng puso, ay maaaring matrigger o lumala dahil sa caffeine. Maaari mong maramdaman ang palpitations, mabilis na tibok, o bigla ang panginginig. Minsan banayad, minsan matindi, pero totoo. Hindi sulit ilagay sa panganib ang puso mo para lang sa isang tasa ng kape. Isa pa ang acid reflux at sensitibong tiyan. Pinapaluwag ng caffeine ang balbula sa pagitan ng tiyan at esophagus, kaya mas lumalala ang reflux. Kung may heartburn ka na o acid sensitivity, ang kape sa hapon ay maaaring magdulot ng hindi komportableng gabi, makasira ng tulog, at makaapekto pa sa gana at mood kinabukasan. Mayroon ding anxiety. Pagkatapos ng 60, mas nagiging sensitibo ang nervous system. Ang tasang dating nagbibigay sa iyo ng sigla ay maaari na ngayong magdulot ng pagkabalisa, panginginig, o hindi mapakaling pakiramdam. Lalo na kung may kasabay itong ibang stimulant o gamot. Ang banayad na anxiety ay kayang sirain ang tulog mo ng higit sa iniisip mo. Narito ang emosyonal na katotohanan, maraming seniors ang nakakulong sa isang siklo. Umiinom ng kape para magising sa araw, pero ang parehong kape ang nagpapanatiling gising sa gabi. Nagigising na pagod, aabot muli sa tasa, at ulit ang siklo. Nakakaramdam ka ng pagkadismaya. Sinisisi mo ang edad mo, ang metabolismo mo, o ang sarili mo.
Pero madalas, simple lang ang dahilan, sinasabi ng katawan mo na hindi na nito kayang tiisin ang caffeine tulad ng dati. Kung naramdaman mo na ang mabilis na tibok ng puso o pagtaas ng anxiety pagkatapos uminom ng kape, mag-type ng I felt it sa comments. Ang pagbabahagi nito ay pagtanggap sa senyales ng katawan mo at maaaring makatulong sa iba na makilala rin ang sa kanila. Para sa mga kabilang sa ganitong kategorya, ang susi ay hindi paghusga, kundi pag-adjust. Maaaring kailangan mong limitahan sa 1 tasa sa umaga lamang. Iwasan ang kape kung malakas ang reaksyon ng katawan mo. Palitan ito ng decaf o herbal options sa hapon. Ang pakikinig sa katawan mo ay hindi kahinaan. Karunungan ito. Pagkatapos ng 60, ang paggalang sa mga senyales na ibinibigay ng katawan mo ay isa sa pinakamahalagang anyo ng self-care. Narito ang emosyonal na realidad. Kapag hindi mo pinansin ang mga senyales na ito, susunod ang pagkapagod, pagkamairitable, at pagkadismaya. Nagiging laban ang pagtulog. Nadadagdagan ang lapses sa memorya. Bumibigat ang mood. Nababawasan ang kumpiyansa. Nakikipag-usap ang katawan mo sa iyo, at maaaring patahimikin ng caffeine ang mensaheng iyon kung hindi ka magiging maingat. Ang pag-unawa kung dapat mo bang tuluyang iwasan ang kape ay maaaring literal na magbago ng gabi mo. Maaari kang magising na presko, alerto, at kalmado sa halip na mabigat ang ulo, balisa, o pagod. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa pinakamahalaga, ang puso mo, ang tulog mo, ang kalusugan mo. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang isang 3-step strategy para ma-enjoy mo pa rin ang kape ng ligtas, kahit pagkatapos ng 60. Praktikal ito, simple, at suportado ng siyensya, paraan para mabawi mo ang kontrol sa umaga at sa gabi mo. Dahil pagkatapos ng 60, bawat desisyon mo tungkol sa caffeine ay mas mahalaga kaysa dati. Hindi lang ito 1 tasa ng kape. Ito ang gabi mo, ang pahinga mo, at ang kalidad ng buhay mo. Ngayon, dumako tayo sa bahaging talagang magpapabago ng lahat, isang praktikal at suportado ng siyensyang 3-step strategy para ma-enjoy mo ang kape ng ligtas pagkatapos ng 60. Ito ang paraan para mapanatili mo ang umagang ritual mo nang hindi sinisira ang gabi mo. Simple, malinaw, at maaari mong simulan ngayon. Hakbang 1, i-delay ang unang tasa. Maraming tao ang agad kumukuha ng kape pagkagising. Natural lang, inaantok ka pa, hindi pa ganap na gising ang katawan mo, at parang kailangan mo ang unang higop na iyon. Pero narito ang siyensya, kapag nagigising ka, gumagawa ang katawan mo ng cortisol, ang natural na hormone na nagpapagising at nagpapalinaw ng isip. Tumataas ang cortisol sa loob ng unang 30 hanggang 60 minuto matapos mong magmulat ng mata. Kapag uminom ka ng kape sa panahong ito, hindi nito dinaragdagan ang enerhiya mo, maaari pa nitong guluhin ang natural na ritmo ng katawan mo. Maghintay ng humigit kumulang 1 oras bago ang unang tasa. Uminom muna ng tubig. Mag-stretch. Gumalaw ng bahagya. Hayaang umandar muna ang natural na alertness ng katawan mo. Pagkatapos, saka mo i-enjoy ang kape. Mas mararamdaman mo ang epekto nito, at mababawasan ang pagdepende mo sa caffeine sa bandang huli ng araw. Hakbang 2, uminom kasabay ng pagkain. Ang pag-inom ng kape nang walang laman ang tiyan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng cortisol at stomach acid. Maaaring hindi ito gaanong problema noong 40 o 50 na ka pa, pero pagkatapos ng 60, mas sensitibo na ang digestive system mo. Ang pag-inom ng kape kasabay ng pagkain, kahit maliit na almusal, ay bahagyang nagpapabagal sa pag-absorb ng caffeine at nakakatulong maiwasan ang iritasyon. Nakakatulong din itong panatilihing balanse ang blood sugar, kaya mas steady ang enerhiya mo at mas iwas sa biglang pag-crash o panginginig. Ang simpleng hakbang na ito ay makapagpapagaan ng umaga mo, mas kalmado, mas grounded, mas kontrolado. Hakbang 3, uminom muna ng tubig. Ang dehydration ay maaaring magpalala ng negatibong epekto ng caffeine. Maraming seniors ang unang inaabot ang kape sa umaga,
at hindi namamalayang nagsisimula ang araw na bahagyang dehydrated. Ang pag-inom ng isang basong tubig bago ang kape ay tumutulong sa katawan mong iproseso ang caffeine ng mas maayos. Makakaramdam ka ng alertness nang walang hindi ka nais-nais na side effects. At ito ay simpleng habit na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan, enerhiya, at focus mo. Narito ang emosyonal na katotohanan, maliit ang mga hakbang na ito, pero malalim ang resulta. Maaari mong mapansin ang mas malalim na tulog, mas steady na enerhiya, mas kaunting anxiety, at mas magaan na umaga. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng katawan mo, lalo na ngayon na iba na ang reaksyon ng metabolismo at nervous system mo kumpara noon. Ang 3-step strategy na ito ay nagbibigay sa iyo ng kontrol. Hindi ka naalipin ng caffeine. Sa halip na ang kape ang magdikta ng tulog mo, ikaw ang nagdidikta kung paano ito gagamitin. Na-enjoy mo ang alertness, ang ginhawa, ang ritual, nang hindi binabayaran ng hindi mapakaling gabi o malabong umaga. At narito ang bonus na bihirang marinig ng maraming lampas 60, kahit isang simpleng pagbabago, ang pagdelay ng unang tasa, ay maaaring makapagpabuti ng malaki kung paano naapektuhan ng caffeine ang malalim na tulog mo. Ang maliliit na pagbabago na inuulit araw-araw ay kayang magbago ng gabi mo ng tuluyan. Hindi ito magic. Biyolohiya ito. Isipin mo ang araw mo kapag sinunod mo ang mga hakbang na ito, nagising kang hydrated at kalmado. In-enjoy mo ang kape mo nang may pagkain sa tamang oras. Dinadala ka ng enerhiya mo sa buong araw nang walang panginginig o pag-crash. Pagsapit ng gabi, natural na humuhupa ang isip mo. Nakakatulog ka ng malalim. Nagigising kang presko, malinaw ang isip at matatag ang pakiramdam. Possible iyon. Abot kamay iyon. Hindi ito tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa harmony. Hinahayaan mong pagsilbihan ka ng kape, hindi ang kabaligtaran. Kung handa kang subukan ang strategy na ito, mag-type ng I am in sa comments. Gawin mo itong pangako sa sarili mo. Ang 3 simpleng hakbang na ito ang maaaring magkaiba sa isa na namang hindi mapakaling gabi at sa paggising na tunay na nakapagpahinga. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mga benepisyo ng kape kapag iniinom ito ng tama dahil kahit pagkatapos ng 60, maaaring maging kaibigan ng kape, hindi kaaway. Basta ginagamit ito ng may paggalang sa katawan mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahagi ng kape na madalas hindi nabibigyang pansin, ang mga benepisyo nito. Maaaring maging kaibigan ang kape, kahit pagkatapos ng 60 kung gagamitin mo ito ng tama. Kapag naunawaan mo ito, hindi mo na ito makikita bilang kaaway, kundi bilang kasangkapan para sa kalusugan at kasiyahan. Ang kape ay hindi lang pampagising. May taglay itong antioxidants, mga compound na nagpoprotekta sa iyong mga selula laban sa pinsala at tumutulong magbawas ng pamamaga. Ang mga antioxidant na ito ay maaaring sumuporta sa kalusugan ng utak, magprotekta sa puso, at makatulong pababain ang panganib ng ilang sakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong umiinom ng kape ng may moderation ay maaaring may mas mababang panganib ng Parkinson's disease at type 2 diabetes. Hindi ito himala, pero maaari itong maging tahimik na kakampi ng katawan mo kapag iniinom ng may pag-ingat. Para sa iyong utak, maaaring pataasin ng kape ang alertness, attention, at mood. Pagkatapos ng 60, mahalagang mapanatiling matalas ang isip, at ang caffeine ay maaaring pansamantalang magpahusay ng memorya, focus, at bilis ng reaksyon. Ang tasang iyon sa umaga, kapag ininom sa tamang oras, ay maaaring gawing mas madali ang mga gawain, mas magaan ang pagkatuto ng bagong bagay, at mas masigla ang pakikipag-usap. Para itong banayad na tulak sa isip mo kapag kailangan mo ito. May emotional ding benepisyo. Nakakagaan ng kape. May ritual ito. Para sa marami, ito ay tahimik na sandali ng pahinga sa gitna ng abalang araw. Pagkatapos ng 60, mas mahalaga ang maliliit na ginhawang ito. Nagbibigay ito ng ritmo, istruktura, at pakiramdam ng kontrol sa araw mo.
Hindi ito maliit na bagay, ang emosyonal na kalusugan ay direktang nakaapekto sa pisikal na kalusugan. Ngunit ang susi rito ay moderation. Ang benepisyo ng kape ay hindi nanggagaling sa sobrang pag-inom. Kapag nasobrahan o kapag ininom sa maling oras, nabubura ang mga benepisyo dahil nasisira ang tulog, tumataas ang stress hormones, o nagkakaroon ng palpitations. Ang pagkakaiba kung ang kape ay nakakatulong o nakakasama ay kadalasang nakasalalay sa timing at dami, eksaktong mga bagay na napag-usapan natin. Isipin mo ito, ang kape ay kasangkapan, hindi sandigan. Dapat pinapaganda nito ang buhay mo, hindi ito ang kumokontrol sa'yo. Kung susundin mo ang mga estratehiyang tinalakay natin, pag-inom sa umaga, paglilimita sa 1-2 tasa, pag-hydrate muna, at pag-iwas sa hidden sources, nagiging positibong puwersa ang kape. Ginigising ka nito ng maayos, sinusuportahan ang alertness mo, at maaaring makatulong sa proteksyon ng utak, nang hindi ninanakaw ang malalim at nakapagpapagaling na tulog na mas kailangan mo ngayon kaysa dati. May nakakagulat ding emosyonal na koneksyon dito. Kapag iniinom ang kape ng may kamalayan, maaari itong maging anyo ng self-care. Upo ka, dahan-dahang inumin, amuyin ang aroma, at bibigyan ang sarili ng ilang minutong kapayapaan. Pagkatapos ng 60, minsan nakaka-overwhelm ang buhay. Ang maliliit at sinadyang sandali ng kasiyahan ay hindi luho, ito ay nutrisyon para sa isip at espiritu. Ngunit may maselang balanse. Kapag nasobrahan o mali ang oras ng pag-inom, nagiging magnanakaw ang kape. Ninanakaw nito ang tulog mo, pinaghihiwa-hiwalay ang gabi mo, at binabawasan ang enerhiyang ipinapangako nito. Maraming lampas 60 ang hindi nakakaalam nito. Iniisip nilang kailangan nila ng mas maraming kape para maging normal, hindi na pagtatantong ang caffeine mismo ang pumipigil sa kanila na makaramdam ng tunay na pahinga. Kung naramdaman mo na mas lalo kang napagod kaysa nagising dahil sa kape, paalala ito na ang solusyon ay hindi pagtalikod sa kape, kundi paggamit nito ng tama. 1 tasang inumin sa umaga, may kasamang pagkain at tubig, ay maaaring magbigay ng enerhiya, pagbutihin ang mood, at suportahan ang pangmatagalang kalusugan. Iyan ang kapangyarihan ng moderation. Narito ang emosyonal na katotohanan, maaaring maging kakampi ang kape para sa utak mo, sa puso mo, at sa kaligayahan mo. Pero kung gagamitin mo ito ng may paggalang. Pagkatapos ng 60, mahalaga ang bawat tasa. Mahalaga ang bawat higop. Hindi ka masyadong matanda para mag-enjoy ng kape. Nasa edad ka kung saan mas mahalaga ang pag-enjoy nito ng may karunungan. Kung kinikilala mo ang halaga ng paggamit ng kape ng may intensyon sa halip na basta-basta, pag-isipan mo ito, ang paraan ng pagtrato mo sa katawan mo ngayon ang magtatakda ng kalidad ng tulog mo, enerhiya mo, at linaw ng isip mo sa mga darating na taon. Maaaring maging bahagi ang kape ng balanseng at malusog na buhay, basta ito ang nagsisilbi sa iyo, hindi ikaw ang alipin nito. Sa susunod na kabanata, haharapin natin ang pinakahuling katotohanan, mas mahalaga ang tulog mo kaysa sa anumang tasa ng kape. Ang pag-unawa rito ang huling hakbang para makontrol ang enerhiya mo, maprotektahan ang utak mo, at mabawi ang mga gabi mo. Ngayon, narating na natin ang huling at marahil pinakamahalagang kabanata, ang iyong tulog. Pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi na lamang pahinga, ito ay gamot. Bawat gabi ng malalim at nakapagpapagaling na tulog ay nag-aayos ng iyong katawan, nagpoprotekta sa iyong utak, at nagpapalakas sa iyong puso. At bawat abala, bawat tasang kape sa maling oras, bawat nakatagong caffeine na hindi mo namalayang nakonsumo, ay unti-unting kumakain sa mahalagang pagpapanumbalik na ito. Pag-isipan mo sandali. Ano ang pakiramdam mo tuwing umaga pagkatapos ng hindi maayos na tulog? Malabo ang isip, madaling mairita, nahihirapang maalala ang maliliit na bagay, mabagal kumilos. Manipis ang pasensya. Mabigat ang enerhiya. Kahit simpleng gawain ay parang mas mabigat kaysa dapat. Ngayon, isipin mo kung paulit-ulit itong mangyari gabi-gabi. Ang epekto ay tahimik ngunit malalim, lumalala ang pagkalimot, bumababa ang mood, humihina ang resistensya, at unti-unting nababawasan ang kalidad ng buhay.
Pagkatapos ng 60, mas karapat-dapat ka kaysa roon. Karapat-dapat ka sa tulog na tunay na nagpapanumbalik, hindi lang sapat para makaraos sa araw. Sa malalim na tulog, inaayos ng katawan mo ang mga tissue, nililinis ng utak ang mga toxin na kaugnay ng paghina ng memorya, nagpapahinga ang puso, at muling pinapalakas ang emosyonal na katatagan. Ito ang tulog na nagpapagaan ng umaga, nagpapadali ng araw, at nagpapasigla ng buhay. Ngunit narito ang katotohanan, maaaring tahimik na sirain ng kape ang regalong ito. Ang tasa ng 2:00 ng hapon, ang tsaa sa bandang huli ng araw, kahit maliit na piraso ng tsokolate, lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa malalim na tulog. Maaaring makatulog ka pa rin pero hindi pumapasok ang katawan mo sa yugto ng tunay na pagpapanumbalik. At ang resulta? Mabigat na umaga, mabagal na enerhiya, at mga gabing puno ng pag-ikot sa kama at pagkadismaya. Ano ang gagawin mo? Pipili ka. Isang malinaw at sinadyang desisyon na igalang ang tulog mo higit sa pansamantalang sigla. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa pinakamahalaga, ang kalusugan mo, ang enerhiya mo, ang linaw ng isip mo, at ang kapayapaan mo. Isipin mo ang isang araw na nagigising kang natural na presko. Malinaw ang isip mo, matalas ang memorya, matatag ang mood. Gumagalaw ka sa buong araw ng may kumpiyansa, kalmado, at sapat na enerhiya. Iyan ang nangyayari kapag iginagalang mo ang ritmo ng katawan mo at ang tamang timing ng caffeine. Hindi ito magic. Ito ay simpleng biyolohiya na may kasamang kamalayan. Narito ang emosyonal na katotohanan, mahalaga ang mga gabi mo. Hindi mo kayang ipagpalit ang mga ito sa panandaliang alertness. Bawat tasang iniinom mo sa hapon ay isang kompromiso. Bawat maliit na indulgence na sumisira sa malalim na tulog ay maliit na pagnanakaw sa iyong sigla. Pagkatapos ng 60, karapat-dapat kang makaramdam ng ganap na buhay, hindi lang basta nakakaraos. Kaya gumawa ng pangako ngayon. Uminom ng kape ng maaga. I-enjoy ito ng may kamalayan. Mag-hydrate muna. Isabay sa pagkain. Iwasan ang hidden caffeine kung maaari. Ang maliliit na pagbabagong ito ay may makapangyarihang resulta. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari mong mapansin ang mas magandang tulog, mas malinaw na umaga, mas maayos na mood, at mas magaan na pakiramdam. Nakikipag-usap ang katawan mo. Nakikipag-usap ang tulog mo. Makinig ka. Ang mga desisyon mo ngayon ang huhubog sa kalidad ng buhay mo sa mga susunod na taon. Kung pipiliin mong unahin ang tulog kaysa sa huling tasa ng caffeine, mag-comment ng "sleep first" sa ibaba. At habang nandyan ka na, ilagay mo rin kung saan ka nanonood. Ipakita natin ang lumalaking komunidad ng mga seniors na seryoso sa mas mabuting kalusugan. Maglaan din ng sandali para pag-isipan, ilang tasa ng kape ang babawasan mo simula ngayon. Anong maliliit na pagbabago ang gagawin mo para protektahan ang gabi mo? Mahalaga ang sagot mo. Mahalaga ang pangako mo. Ito na ang huling piraso ng palaisipan. Maaaring maging kaibigan ang kape kung gagamitin ng may karunungan. Pero ang tulog mo ay walang kapalit. Bantayan mo ito. Igalang mo ito. Pahalagahan mo ito. Dahil ang malalim at nakapagpapagaling na tulog ang pundasyon ng lahat pagkatapos ng 60, ang kalusugan mo, ang mood mo, ang memorya mo, at ang kaligayahan mo. Kung nakatulong ang video na ito para maunawaan mo ang balanse sa pagitan ng kape at tulog, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dito tayo naghahatid ng malinaw, siyensyang batay na kaalaman para matulungan kang mabuhay ng mas malusog at mas masigla. Mahalaga ang gabi mo. Mahalaga ang tulog mo. At mahalaga ka.